history and time check po tayo. Dated and time check. So it's 3:41 ng umaga. April 3, 2025. Anong araw ngayon? It's a Thursday. So ano nga bang ganap dito sa labas ng bahay ni Tatay Digong? So yun, nakikita ho ninyo, may mga tao pa rin ng mga nagbibigil ho dito, no? Mga volunteers, ng mga solid Duterte supporter. So walang kasawa-sawa tayo dito manood. Ibig sabihin walang kasawa-sawang mag-update, magbantay, mag-vigil. Yan. Sa labas ng bahay ni Tatay Digong kasi maaring anytime of the day aatake, no? Or i-raid ng mga tropa ni General Torre ang kabahayan ng mga Duterte family. So isa sa mga binabantayan natin dito lagi ay itong bahay ni Tatay Digong dito sa may Doña Luisa Subdivision, Teachers Village, Davao City. Shout out kay Kuya Nick TV Official. Good morning, idol. Good morning kay Alan Longakit. So dito tayo pa rin sa labas ng bahay ni Tatay Digong. I-update ko lang kayo dito kung ano bang ganap dito, anong sitwasyon natin dito. Kung may mga tao pa rin ba nagbabantay, marami pa rin bang mga nag-update dito, may mga volunteer pa rin ba? So the answer is yes, no? So andyan lang sila tulog, nahiga, no? So baka isipin ni General Torre, no, at ng kanyang mga kasamahan na aatakit, lolosob na sila kasi ito na yung tamang pagkakataon at oras, no, or chimpo kasi wala ng tao dito. Mga 2, 3, 1 na lang, no. So yan ang akala ho ninyo, nakala nyo walang tao dito, pero andyan lang sila sa gigilid-gilid. Siyempre nagpapahinga sila like nakahiga, so hindi natin sila pwedeng istorbohin. So respect privacy pa rin ho tayo, no. So kahit ako din naman, kapag ako'y natutulog, ayaw ko rin ma-videohan kasi nga nakanganga, ano. So ito yung ganap ho dito. May mga nagpabantay pa rin, no. Solid, very consistent, walang kapaguran, walang kasawa-sawa. Although nakapagod din naman, pero syempre napakalit lang ho yan na bagay talaga para makapag-response or makapagbalik, no, ng favor na ginagawa ng mga Duterte family sa atin. Mantakin mo, pamilya nila, may trabaho naman sila, may mga law firm, businesses, di ba? Pero so ibig sabihin pwede na silang mamuhay, pwede lang sila talaga mamuhay na tahimik, payapa, pribado, pero mas pinili nila na sundin, no, at dinggin ang panawagan, no, ng mga taong bayan na sila ay magserbisyo sa publiko. So yun lang, no? So yung update natin dito. So itutur ko kayo ngayon dito, iikot-ikotin natin ang lugar kung ano makikita ho natin. Siyempre update nga ito. So time check natin ngayon sa Saudi Arabia, 5 hours ang advance ng Pilipinas. So ibig sabihin alas 3, 2, 1, 12, 11, 10, alas 10 ng gabi sa Saudi Arabia. So tama lang, no, like mapapunta na kayo matulog, so andito pa kayo nakadaan sa ating live streaming. So ngayon meron, so ito yung natin ganap dito sa lugar, ha. Ito yung update natin. Sige na ako. So yun yung natin. Meron dito TV para siyempre para ma-board sila, may mga manonood, no. So ating mga lawyer, mga volunteer lawyer, andito sila na area. Kasi mga vloggers, live streamers. So may kape dito, may mga tinapay. So para hindi kayo maantok sa gabi, pwede kayo magtimpla. May mga patupilian dito, mayroong kopi ko brown, kopi ko black, Ridisco, Nissin, Bravo, at kung ano pa mga biscuits. Teka lang, ha. So tama ka, idol, 10:46. Yeah, so tama lang yan, Kuya Nick TV Official, na habang patulog na kayo dyan, no, papaantok, at least sakadaan kayo sa ating live streaming. Ganyan lang kami sa taga Davao, mga taga Davao. Ano lang kami dito,
wala kami ibang ginawa kundi magwalis, maglinis. Kaya kami tinatawag na DDS kasi dala-dala o silhig. Yun na yung ano dito, ganap. So mga tao, kanya-kanya silang hanap ng pwedeng mapagpwistuhan, na pwedeng matambayan. Yung iba ay makahilata, no? Makahiga. So just in case na magpapalipad ng drone sila General Torre sa taas para silipin, tingnan nila yung lagay ho dito, yung sitwasyon, yung crowd, kung may mga tao pa rin ba. So syempre from above hindi nila masyadong makikita yung ano, no, yung tao sa baba kasi nga nasa ilalim ng tenta. So ngayon, kagaya ng ano, no, nangyari din sa may kay Polong Duterte na bahay sa Catalonia Grande. So nagpalipad sila ng drone. Tapos yan, nakita, walang taong makikita talaga actually, no, kung magpalipad ka ng drone kasi nga nasa ilalim ng tenta, natutulog or na nagpapahinga, nakahilata yung mga tao. Ngayon, syempre, di naman tulog yun, no? So dilat yung mata nila. Kaya, napansin nila, no? Meron silang nakitang drone. So yun, tinanan ho natin, drone nga siya, confirmed ba. So yun po yung ano, yun po yung point doon. So ngayon, imbis na napapanahon na para lumusob na sila General Torre, dala ang search warrant. So lulusob na sila dahil nga sa wala ng tao, wala nang mataang tao sa lugar na kuha ng kanilang drone. Biglang lumabas ang mga tao na napakadami pala namin. So yun, no? So na-realize sila ay hindi pa pala. So ano tayo, akala natin wala ng tao, meron pa rin pala. So, diba? Ganyan ang mga Davaoenyo, ganyan ang mga Pilipino, ganyan ang mga Duterte die-hard supporter, no? Nagkakaisa yan, alert yan lagi. Tibay mga nagbabayanihan Duterte, bring him home. Tama yan, no? WP CCC guard, shout out ho sa inyo. So ano tayo dito, no? Solid. Wait lang idol, share ko muna. So, sige, salamat Kuya Net TV official. So dito sa Davao, Pilipinas, ano na kami dito na mag-alas 4 na. Pero okay lang, tuloy pa rin tayo dito sa ating ginagawang pag-vigil, pagbabantay sa bayan na dati dito. Kasi nga target to talaga nilang lusobin ang mga bahay, at sabi nga ng mga tao sa comment section, bantayan ang bahay ng mga Duterte kasi daw magtatanim sila ng ebidensya na maaring ikaso, no, sa mga Duterte. So lahat sila ng Duterte, no? It's Tatay Digong, Basti, Pulong, and BP Sara, at kung sino pa mga Duterte family ang maaari lang tamnan ng ebidensya, no? Tanim ebidensya or planting evidence kung tawagin ng mga tao sa comment box. So bakit na kailangan gawin yun? Kasi ang mga Duterte ay malaking balakid, hadlang sa mga posisyon na pinapangarap ng ibang tao. Like for example, nangangarap itong si Carlo Nograles, naging mayor ng Davao City. So paano siya mananalo? Siyempre, diba, hindi siya mananalo sa santong dasalan kundi sa santong paspasan. Kaya kumikilos, no, yung kanyang mga kasamahan. So part yan sa magiging parang ano ba, no, parang plano nila. Ano sa tingin niyo, no? So siyempre wala na si Tatay Digong, hindi ko sabihin hindi siya makatakbo as mayor, disqualified na siya kasi may kaso siya, di ba? Nahulihan siya ng nakuhanan siya ng Yamashita Treasure tsaka Taliano Gold sa kanyang bahay. Di ba? So di na siya pwedeng maging mayor ng Davao City. So yan, pasok si Carlo Nograles. Si BP Sara naman, impeachment na yun sa kanya. Yan, puro lang din ganun, mga tanim ebidensya, mga fake evidences, no? Fishing lang kumbaga ang ginagawa nila. Parang huli-huli na lang ganun. So kung may kakagat, yan, ebidensya. So kaso wala malinis talaga ang record ni BP Sara. Kaya good luck na lang, no? So it's about ito yung parang literal na labanan ng masasama sa kabutihan, no? So masasama ang mga congressman na gustong i-impeach si BP Sara at kailang amo, no? So ang nasa kabutihan naman ay si BP Sara at ang mga tao na nakasuporta sa kanya. Ito po yung magiging labanan ngayon sa eleksyon. So kasamaan, laban sa kabutihan. So okay tayo dito, ha. Yun lang ang update dito sa may mga tao pa rin, no? Marami. So
sa mga nasa ano, himpapawid, nasa kalangitan, napapalipad ng drone. Kung titingnan nila na overhead or sa ano, sa down dito sa ano, baba, walang tao, pero dito pala nakahiga na, nakahilata. Kasi hindi natin kailangan kunan respeto, no? So that would be all. Thank you for watching. So ang ating ano, latest update ho dito. Time check tayo. It's 5:50, alas 3:53 ng umaga. April 3, 2025, Thursday.